isang mango growers, contractor at saka traders. More than 25 years service sa farmers na nag-introduce ng mga product sa company. Itong napunta ko sa agricultural supply. Tapos sinabayan ko yung mango spraying, contractor at saka itong traders. So ngayon nag-susupply ako ng mangga sa mga exporter at saka sa mga processing plant like KLT in Cavite. Medyo maganda ang kita dito sa trading compare sa spraying. Dahil itong problema ngayon na seed fly o kurikong na hindi pa namin masyadong na-control. So dito ako nako-concentrate sa buying ng mangga. Tapos dinideliver namin sa mga processing plant. Nag-start ako sa mangga 1990. College pa ako. Nung nag-graduate na ako, nag-full blast na ako sa spraying. Nagpatayo ako ng agricultural supply, yung Taloy Agricultural Supply. Tapos nag-export na rin ako sa Hong Kong. Mayroon akong counterpart sa Maynila. So medyo nakaimbis ng konti. Nakapagpara ng mga anak. Nag-start lang ko, nag-loan lang ako sa bangko noon ng 20,000 yun ang kapital ko sa spraying. Little by little, lumalaki yung kapital ko. Pagkatapos ng mangga, nag-iimbis ako sa lupa, nakapag-aral ako ng mga anak ko sa college. Ayun ang nakita ko magandang yung ginawa ko sa buhay ko, ma'am. Ang nakita kong kagandahan sa aking pagmamangga, yung naka-imbis ako sa mga lupa at saka nakapagpatayo ako ng bahay ko, nakabili ako ng farm. Ang sikreto ko dito, basta per lang yung laban mo, wala kang inaapakan ng mga tao, tapos clear batting yung pag ninegosyo mo, di ka nagluluko ng mga tao. Always pray to God na magiging successful yung negosyo mo. Ang malaking problema sa amin na nagmamangga, itong paglabas ng seed fly, itong tinatawag namin na kurikong. So matagal na ito, ma'am, 7 years na ngayon na talagang nagdadamit ng aming mangga. So nasubukan na namin lahat yung mga nire-recommenda sa DE. At least nagkakaroon din ng maganda ngayon na 60% na nagpukontrol namin. Unlike before na almost 90 to 80% ang damage. Yung mga production ng mga membro namin na mango growers, contractor dito sa Pangasinan, dinideliver nila yung mangga rito. Tapos dinideliver ko na sa mga exporter at sa mga processing plant. So last January, nag-start kami ng buying ng mangga rito. Tapos continuous na ngayon yung pagdi-deliver namin sa planta, exporter. So ngayon ang volume ng harvest, so nakaka 40 tons kami per day. Itong harvesting time nag-start ng March, April, dire-diretso na ito hanggang May. So continuous na yung harvesting namin, pagdi-deliver ng mangga sa exporter at sa mga processing plant. Ang ginagawa namin sa deliver namin, yung harvest namin dito, una, pinipilian namin ng good quality, yun ang ini-export namin. Pangalawa, pinipilian namin ng local, yung panghinog na deliver namin sa mga bayan-bayan, sa Manila, Blumentritt, Divisoria. Tapos yung pinagpipilian, yun ang dinideliver namin sa processing plant. Ang Department of Agriculture, malaking tulong sa aming pagmamangga, especially nung nag-form kami ng Mango Association dito sa Pangasinan, United Mango and High Value Crops Agriculture Cooperative. Nakatanggap kami ng mga assistance coming from Department of Agriculture, Region 1 sa San Fernando La Union. Ganon din po sa pamumulaklak ng calcium nitrate, saka mga pesticide na binibigay ng Department of Agriculture bilang ayuda sa aming pagmamangga. On behalf of our members ng Pangasinan Mango and High Value Crops Agriculture Cooperative, kami po ay nagpapasalamat sa Department of Agriculture dahil dito sa pagbigay ng aming ayuda o mga assistance sa pag-i-spray ng mangga. Kami po ay nagpapasalamat sa mga high value crops na staff. So thank you sa inyong lahat.